Hi, hello mga ka-Doing Fortals. Today, meron tayong reading at ito'y tungkol sa mga bagay na nais sabihin sa iyo ng ibang tao. Ngunit hindi nila masabi sa iyo ng harapan. So ano nga ba ang gusto nilang sabihin sa iyo? Ngunit hindi nila masabi sa iyo ng harapan. So in this reading, meron tayong tatlong pile. We have the pile number 1, pile number 2, and pile number 3. So ito ang ating mga choices para sa ating reading ngayon. So this will be the pile number 1, pile number 2, and pile number 3. So again, ito ang ating pile number 1, pile number 2, pile number 3. Pile number 1, we have the Knight of Wands. Pile number 2, we have the Two of Swords. Pile number 3, we have the Nine of Pentacles. So, pwede nyo pong i-pause ang video and you can go to the timestamp below para mapakinggan ang inyong reading. Again, ang reading natin ngayon ay tungkol sa kung ano ang gustong sabihin sa inyo ng iba, ngunit hindi nila masabi sa inyo ng harapan. Pile number 1, pile number 2, and pile number 3. See you in your reading. Hi, hello there. Pile number 2, pile number 1. Okay? Maybe nagdadalawang isip ka kung gusto mo bang piliin ng pile number 2, pile number 1. So, pwede mo namang pakinggan yung pile number 2 after ng reading mo ngayon sa pile number 1. So, pile number 1, this reading is for you. Again, this is the pile number 1. Doon sa mga gustong pakinggan yung pile number 2, after ng reading na to, pwede nyo pong pakinggan. So, pile number 1, the first card that we have, ilalagay natin sa center, is the Knight of Wands. So, this is a wands. So, ibig sabihin, you are a kind of person na kapag meron kang naisip gawin, ay gagawin mo agad. No? Hindi kayong klase ng tao na ang tagal mag-isip. Okay? Kapag may planong gawin sa buhay, yung tipong ang tagal pag-isipan, hindi ginagawa. So, you are a kind of person na you do what you're supposed to do. Okay? Action-oriented kind of person ka. So, pag may naisip kang gawin, gagawin mo agad. Well, in reverse naman, in a bad side of it, ang tingin sa'yo ng ibang tao ay others, okay, yung iba, ang tingin naman nila sa'yo ay padalos-dalos ka minsan kung magdesisyon, or kung baga pag may naisip kang gawin ay gagawin mo, no? You're kind of a risk taker. Okay, so merong, yung other people, they see you as a bad person in a way na para bang, kung baga padalos-dalos ka sa mga desisyon mo. Okay, so parang, kung baga sa isang family setup, meron kang naisip na gawin. Then, umuoo sila na lang sa'yo, oo na oo. Pero, at the back of their mind, parang, agad naman nakapag-decide ko, hindi mo lang naisip yung ganito, ganyan. So, yun yung mga bagay na gusto sana nilang sabihin sa'yo, pero hindi nila masabi sa'yo. Again, you are in this kind of energy. So, baka, hindi rin nila masabi sa'yo ng harapan, in front of your face, kasi nga, baka natatakot sila, kasi nga, fire, no? Baka fire sign ka, baka Aries ka, Sagittarius, or baka Leo ka. Okay, baka natatakot silang sabihin sa'yo in the way na gusto nila sabihin kasi baka nga, mag-away kayo. Okay? Kasi you are kind of confrontational person din kasi. Kino-confront mo talaga. Okay? So, in a good side naman, you are a risk taker at the same time. If you plan something to do, you are really doing it. In action ka talaga. Okay? Hindi kayong, sige, mamaya ko na lang. Hindi. Pag may isip ka, gagawin mo agad. Okay? So, yun yung umpisa pa lang. Parang number 1. Ang dami ko na sinabi, no? Pile number 1, in the first reading pa lang, sa first card pa lang natin, ang dami nang gusto sabihin sa'yo ng ibang tao sa totoo lang. Pero hindi nila masabi sa'yo na harapan. Okay? Some of them are naiinis. Some of them naman are in a good side naman nila tinitingnan yun. Okay, so hati naman. Next is the Hierophant. Okay, Hierophant. Ayan, ang taas pa lang tingin nila sa'yo. So, somehow, okay, so, I think, pile number 1, I'll just give a description of you, no? Baka, para malaman mo din kung ikaw ba talaga yung tinutukoy ko. Siguro, in a group setting, ikaw siguro yung leader or lagi nilang tinatanong, no, na mga permission or ideas. Kaya ganito ka. Okay? Somehow, parang ano ka, kung bago silang makapag-decide, they will ask your, opinion, ideas, or your decision itself, no? Tapos pakinggan nila, and then susunod na lang sila. Kasi parang you're like parang boss. Kasi siguro ganito yung energy mo. Okay? Ang ano lang dito, some of the people, itong tingin sa'yo. Okay? Kung baga, ikaw yung leader. Sinusunod ka nila kung ano sinasabi nila sa'yo. Pag yun ang gusto nila sabihin sa'yo. Okay? This is in the good side naman. Okay? You're acting as a leader. Okay? At the same time, just ka sa mga decision mo. Hindi kayong, kahit sabihin na natin you were in fire side na risk taker ka, just ka lang. So, ibig sabihin yun, yung tipong, yung mga decision mo naman is fair. It's not unfair. It's
fair. Okay? At yun ang gusto nila sabihin sa'yo. So, kung may mga bad side na sinasabi sa'yo, these are the people na hindi man nila masabi sa'yo na harapan, ay nakikinig sila sa'yo, sumusunod sila sa'yo, kakampi mo sila. Okay? Next, we have the 5 of Cups. Okay. Okay. So, maaaring may pinagdadaanan ka, pile number 1, and these people, particularly your family, knows it. Nakikita nila. Alam nila. Okay? Na meron kang pinagdadaanan. Tapos, kumbaga, idinadaan mo na lang sa pagiging action-oriented. Kumbaga, nililibang mo yung sarili mo, hindi ka nakafocus dito, idinadaan mo na lang dito. Or at the same time, kaya ka parang action-oriented kind of person ka, padalos-dalos ka, kasi feeling nila parang hindi maayos or hindi stable yung emotions mo. Okay? Kasi siguro hindi rin nila masabi sa'yo ng harapan, pile number 1. Yung gusto nila sabihin sa'yo. Kasi nga, baka maapektuhan yung emotions mo kasi nga alam nila may pinagdadaanan ka. Okay? Pile number 1. So, next, we have the death. Okay, maaaring may pinagdadaanan ka nga, maaaring mayroong namatay sa pamilya mo, or may nawala sa buhay mo, or maaaring may pagbabago na gaganap sa buhay mo ngayon. It's like a renewal. Okay? At nakikita yon. But yun ang gusto nilang sabihin sa'yo. Pile number 1. They can see, alam nila na may pinagdadaanan ka. Okay? Though sabi ko nga kanina, kung merong iilan na tao na parang against sa'yo, meron namang ibang tao na they're still very, kumbaga, concerned about your health. Okay? Pag sinabi natin health, hindi lang naman ito sa physical, even in your emotions. Okay? At gusto rin nilang sabihin sa'yo na ano man yung mangyari, you stay in what you are doing. Okay? You stay in this night of one's energy. Kasi ang dami mong pinagdaanan eh. Okay? Ang dami. So gusto nilang sabihin sa'yo, okay, these good people on your side, na they feel you, they know it, they knew it, okay? They were on your side palagi. Next, the Emperor. Okay, you were in a boss energy talaga, pile number 1. Yan ang gusto sabihin sa'yo. Meron tayong 3 of Swords. Okay? So yun nga, pile number 1. Ang gusto ko sabihin sa'yo ng mga tao na hindi nila masabi sa'yo na harapan ay, you were really in your boss energy to the point na talagang feeling boss ka. Okay? You didn't even care kahit makasakit ka ng damdamin ng iba. Sometimes kasi ikaw yung nagiging cause ng gulo sa ibang tao, sa relationship ng ibang tao. Pile number 1. Okay? So, very particular naman tayo dito sa bad side ng iba na tingin sa'yo. Okay, na hindi nila masabi sa'yo. Sinasabi din nila na heartbreaker ka or naninira ka ng relasyon, pile number 1. May ganun ka daw tendency. Okay? Parang ang dating nila sa'yo is, parang padalas-dalas ka. For example, pag na-in-love ka, okay, mapababae, mapalalaki, or any gender man to. Wala kang pakialam sa kung ano yung masasaktan ng ibang tao as long na ang katwiran mo ay nagmamahalan kayo. Okay, you know what I mean? So, for example, kahit alam mo may pamilya na itong partner na papasok sa buhay mo, ay itutuloy mo pa din. Kahit alam mo yung masasaktan kang iba. Kasi nga padalos-dalos mo nga ganun isip. Okay? Yun ang gusto nilang sabihin sa'yo, pero hindi nila masabi sa'yo ng harapan. Or maaaring hindi nga nila masabi sa'yo ng harapan, kasi nga baka masaktan ka ulit, bumalik ka ulit sa position na to, kasi nga alam nila may pinagdaanan ka. Maaaring you were also a victim in this kind of situation. Kasi ngayon parang nangyayari naman sa buhay mo ngayon na ikaw naman yung gumagawa ng ganun. So parang actually concerned sila sa'yo na hindi na maulit yung sakit. Okay? Na hindi naman ibig sabihin na wag maulit ikaw naman yung gagawa sa ibang tao. But hindi nga lang nila alam kung paano sabihin sa'yo ng direkta pile number 1. But they were concerned about you. Next, we have the Knight of Pentacles. Ayan. So gusto nila sabihin sa'yo, in particular in love life, pile number 1. Kung ito, Knight of Wands, mabilis, ang takbo, tuloy-tuloy, no? Padalos-dalos. Ito naman, Knight of Pentacles, pile number 1, sinasabi nila sa'yo, gusto nila sabihin sa'yo, pero hindi nila masabi sa'yo na harapan, ay, wag ka daw, wag madali. Kasi si Knight of Pentacles, mabagal lang takbo yun. Pahinto-hinto to eh. Okay? Hinay-hinay lang daw. Huwag ka daw padalos-dalos ng desisyon, lalo na sa aspetong pag-ibig. Okay? For whoever needs to hear this. Kung kanino man dapat ito maparating ang mensahe, nais iparating sa ng ibang tao, especially your family, pile number 1, na huwag ka daw maging padalos-dalos sa pag-ibig. Hindi nila sa'yo masabi na harapan eh, kasi nga parang unstable yung emotion mo. Parang siguro pag in-open up to, parang nagagalit ka agad, naiinis ka agad, nababatid ka agad. So parang hindi nila ma-open up yung conversation na ganito na, pile number 1, hinay-hinay lang. Kasi parang ma-open ka agad. So, very careful din sila sa mga words na gusto nila sabihin sa'yo. Okay? Kasi gusto nila mag-ingat ka, mag-isip ka ng mabuti. Huwag ka daw padalos-dalos pagdating sa relationship. Para hindi na daw maulit yung nangyari yung sa'yo. Pile number 1. Okay, so pile number 1, that is your message, the reading na gusto sabihin sa'yo ng iba. Pero hindi nila masabi sa'yo. Okay? So, pwedeng fire sign ka or isa kang earth sign, pile number 1. Pwede rin namang water sign or air sign. In any kind of sign, kung anumang sign nyo, as long na nag-resonate to sa'yo, then this is for you. Okay? So, maaaring pile number 1, mahilig ka sa color red or yellow, pile number 1. Kung mahilig ka sa red or yellow, pile number 1, then this reading is for you. As well, pile number 1, kung
mahaba ang buhok mo, may kulay yung buhok mo, then this reading is for you as well. Okay? And then kung gusto mo ng pagbabago sa buhay mo, then this reading is for you. So, pili pa tayo ng specific message regarding your reading for today. So, I will just pick random cards. Okay? Kung ano yung message na nais iparating sa'yo ng universe. Okay? So, specifically, ano bang nais yung iparating kay pile number 1? So, we have, I'll just pick one, artist. Okay, artist. Okay, ano pa po? So, tingnan natin kung ano pang nais niya sabihin sa'yo. Artist, payat. Okay, payat, artist. Gusto natin yung mamaya. Then, sport. Sport. Dalawa pa. 2 specific message pa po. Blue eyes. And lastly, fears. Okay. Wow, fears. Matapang ka ba? Meron pang isa. Malambing. Okay. Malambing ka daw. Sabi, gusto sabihin sa inyo ng tao, you are sweet, fierce, matapang. Ayun nga, fierce, Knight of Wands. Blue eyes, maaaring meron kang blue eyes. Or mahilig ka sa color blue. And then, maaaring foreigner ka din. O mahilig ka sa fireworks. Pile number 1. Sporty person ka, baka mahilig ka sa sports. Or baka gusto din sabihin sa'yo, mag-focus ka muna sa sport mo. Then, payat, kasi nga doon nangangayayat ka na. Or maaaring payat ka talaga. Pile number 1. So, kung payat ka, then this reading is for you. Kung nangangayayat ka na, okay, then this reading is for you. Okay? Then artist, if you were an artist, kung artista ka nga talaga, kung singer ka, nagpe-paint, nagdo-drawing, sumasayaw, then this reading is for you. Okay? So these are the specific message na para malaman mo kung itong reading ba na ito ay para sa'yo. So, in total, pile number 1, ang nais iparating sa'yo ng mga tao, ibang tao, sa paligid mo, na hindi nila magawang sabihin sa'yo ng harapan ay, huwag ka daw maging masyadong padalos-dalos sa mga desisyon mo sa buhay. Okay? Lalo na sa pag-ibig. Huwag ka daw maging padalos-dalos. Hinay-hinay lang. Kung may dumating sa buhay mo, take it easy. Getting to know each other. Ganun stage na muna. Hindi yung niligawan kanya for 1 week, 1 month. No, I'm not judging naman other people na after ko na magkakilala, inaging sila na, no? No judgment naman dito. But what I'm trying to say, specifically for pile number 1, you need to take time. Okay? Kasi you need to focus on yourself. You need to go back in this position again. Pile number 1. Okay? So, may renewal na nangyari sa'yo. And they can see it. Nakikita nila yun. So, yun lang. Other notes, pile number 1, just be careful. Kung may love life ka man ngayon, then, wag mo masyadong seryosohin in a way na parang, ito na lang yung buhay mo. Okay? Take your time. You can be a boss someday. Kung pangarap mo maging boss, then it will happen. Just take your time. Huwag ka masyadong padalos-dalos sa love life. Kung wala kang love life ngayon, then take it easy. Hindi mo sino na lang pupunta sa'yo, sige ka na lang, sige. Okay? Singles, babae man, lalaki, and gender. Okay, so that's your reading for today, pile number 1. I hope it resonates. Kung hindi man, naway piliin mo yung iba pa nating pile. And I hope pile number 1, you really want to hear the message for pile number 2. Then you can also proceed on that reading as well after this, which is the next one na. So pile number 1, see you again in our next reading, and thank you for watching. Bye! Hi, hello. So this is the reading for pile number 2. Okay, pile number 2. As of your card na ito, pile number 2, as your main card, what other people wants to say to you is, fair ka when it comes to pag-decide. Okay? Pero, dahil nga nakatakip dito, somehow, no, 50-50 din. Kumbaga, just ka, fair, sa pagbibigay mo ng mga judgment sa ibang tao. At the same time, minsan hindi din daw tama yung mga judgment mo. Kasi meron tayong moon dito. Maaaring mahilig kang tumingin sa moon, or ikaw yung klaseng baka air sign ka, pile number 2. Okay, maaaring Libra ka, Aquarius, Gemini. Okay? Then siguro mahilig ka sa moon, Luna, no? So, pile number 2, which is the 2 number, 2 of swords, people, mga tao sa paligid mo, ang gusto nilang sabihin sa'yo, pero hindi nila masabi sa'yo ng harapan, ay sana daw, ay mas maging maingat ka sa mga sinasabi mo sa kanila at sa ibang tao. Okay? Lalo na daw sa mga panahon na hindi ka naman daw sigurado kung ano nga ba yung nangyari talaga. Let's say for example, para sa mga friends, no? For example lang, tatlo kayong magkakaibigan. Tapos ikaw, let's say ikaw si pile number 2, may tatlo kayong magkakaibigan. So, may dalawa kang kaibigan na nag-away. Napapagitnaan ka nila. Tapos parang nagbigay ka ng judgment dito kay isa mong kaibigan, which is si, let's say for example, si A. Pinakinggan mo yung mga sinabi niya about kay B, which is the second friend naman. And then parang mas pinabuhan mo si A kaysa kay B, which is hindi mo naman talaga alam kung ano yung nangyari. Minsan kasi parang bulag-bulagan ka, okay, sa mga decision mo in life, sa mga judgment mo sa tao. Para bang, kung ang tingin sa'yo ng iba ay parang fair ka,
sa pag-judge sa iba. Well, other people, hindi ganun ang tingin sa'yo. Okay, yun ang gusto nila sabihin sa'yo, pero hindi nila masabi sa'yo ng harapan. Kumbaga, be careful daw sa mga sinasabi mo sa iba. Kasi yung iba, nasasaktan sa'yo eh. Kasi tingnan mo, dalawang espada, no? Kumbaga, dito, two of swords, dalawa eh, no? You can cut people naman talaga. Air sign ka, so you can cut people anytime you want. So, isa yun sa mga inaano sa'yo ng tao. Kumbaga, okay kayo kahapon, tapos bukas, nabibigas sila, hindi na kayo okay. May ganun kang tendency daw, pile number 2, which is, kinakainis, kinakagalit, ikinakatampo ng iba. Okay, so pile number 2. Next, we have the judgment. O, ito nga. Yun nga daw, yung judgment mo, pile number 2. Kumbaga, parang gusto nila mangyari ay, huwag ka daw masyadong judgmental in a way na isang tao lang yung pinakikinggan mo. Siguro recent ang nangyari to, pile number 2. Or kung hindi man to recent, maaaring it talks about your family. Baka mayroong nangyaring gulo sa family side mo, and then yung isang family mas pinakinggan mo. Okay, parang nanong ka sa side nila, which is hindi dapat. Parang ganon, okay? But then again, this is your situation, ikaw mas nakakaalam. Next, we have we have the 7 of swords. Puro swords naman. Air sign ka nga siguro talaga. So, ito yung nais iparating sa'yo. Mali nga yung judgment mo. Bakit? Kasi parang pinili mo yung side na to, which is ito yung nagloko, or sinungaling, or nanloloko. Okay? Deception. Okay? Nanlilin lang. Lin lang. Ganon. Okay? So, maaaring hindi ka din na palabas na lin lang. File number 2. Or, kumbaga may mga tao sa paligid mo. File number 2. Ito. Ang nais nilang iparating sa'yo. File number 2. Mag-ingat ka sa tao sa paligid mo kasi hindi mo alam, hindi mo daw nakikilala ng maigi. Dahil nga daw bulag-bulagan ka, na kung sino yung mga taong nasa paligid mo na totoo sa'yo. Okay? Maaaring dalawa lang yung totoo sa'yo. Tapansin mo, ito lang yung dalawa. Hindi nakuha sa'yo. Dalawa, hawak mo. Silang dalawa maaaring tunay sa'yo. Pero yung lima, hindi daw totoo sa'yo. Kasi itong 5, namamanipulan itong taong to na hindi tunay sa'yo. Let's say, for example, sa family na lang. No? Sa family. Let's say, itong dalawang to, ito yung side ng family mo, ng magulang mo, ng tatay mo, mga kapatid mo. And then itong other side na to, ito yung mga pinsan mo, tita mo, ito. Tapos mayroong isang tao dito nagmamanipula sa kanila na napapasunod mo yung mga tunan. Halimbawa, sinisiraan ka niya sa mga pinsan mo, sa mga kamag-anak mo, itong taong mo. Okay? So, mali yung tingin. Okay? Actually, file number 2, hindi family yung parang gusto magbigay ng mensahe sa'yo. Hindi nila masabi ng harapan. Maaaring hindi nila masabi sa'yo ng harapan kasi hindi mo sila family. Maaaring ibang tao to. Na-concern lang sa'yo. Pero hindi nila masabi kasi nga, unang-una, family mo yung gumagawa nito sa'yo, file number 2. Pamilya mo ang gumagawa nito sa'yo na hindi maganda. Na yung ibang tao, let's say, kapitbahay mo, kaibigan mo, na-concern sa'yo, maaaring narinig sila na sinasabi ng taong nito, paninira tungkol sa'yo. Tapos ikaw, parang pinakikisamahan mo pa. Okay? Kasi parang may lihim may lihim na nangyayari sa paligid mo. Okay? But in the end, kasi nga may water side dito, okay, you would know naman, no? Hopefully, sana, malaman mo kung sino yung taong to at makaiwas ka dito. But, knowing that you were an air sign, then you will really cut off these people naman. Eventually, pag nalaman mo talaga to. The sun, okay. So, magiging maayos naman ang lahat. Huwag ka mag-alala. File number 2. Okay? Kasi maaaring, ayaw mo silang ikat sa buhay mo, or ayaw mo silang iwasan, o hindi mo silang magawang iwan kasi natatakot ka baka someday, magka-problema, okay? Tapos para bang masisira na yung family dynamics nyo kung meron man, no? Don't worry. Kasi it's good naman, okay? Tandaan nyo to, file number 2, kung sino man nakikinig mo yun, na hindi ibig sabihin na pamilya mo sila, nakalakihan mo sila bilang pamilya, lahat na lang nasasabihin nila ay dapat mong paniwalaan o gawin, no? Hindi porket mas matanda sila sa'yo ay tunay na yun. Okay, again, you have your own judgment in life. May sarili kang buhay, so do it. As long na alam mo ito'y mabuti, at mabuti naman talaga, then do it, no? Next, the hangman. Okay. Oo, yun ang sinasabi sa'yo. Okay, wait lang, ano pa natin? The 4 of Pentacles in reverse. Okay. Then, the 8 of Wands in reverse. Ayan, naapektuhan ka nga talaga. Okay, so ito nga, pile number 2. Mukhang naapektuhan ka nga talaga sa kaganapan sa buhay mo. So, ito ang gustong sabihin sa'yo ng ibang tao. Ito literal na ibang tao ang gustong magsabi sa'yo nito. Hindi family mo. Okay? Let's go to the point. Okay? Hindi family mo ang nais magsabi sa'yo nito, na hindi nila masabi sa inyong harapan, kundi ibang tao. Okay? Anong concern nila sa'yo? Hangman. So, ibig sabihin, parang katulad kay pile number 1, be careful, huwag padalos-dalos. Kung bakit kami ginagawa niya dito, pinag-iisipan niyo na mabuti. Pag-isipan mo na mabuti kung sino talaga yung mga tunay sa'yo. Okay? Pag-isipan mo na mabuti. Kasi, stable ka na Ayan stable ka naman. Hawak mo na Okay ka na. Pero nagiging unstable ka with this side. Kasi nga, itong taong to, pile number 2. Okay? So, be careful. Kasi alam mo, ang masakit dito, family mo to. Family mo. Family, It's your family. Not other people. Pamilya mo ang gumagawa ng hindi maganda sa'yo. File number 2. At yun ang gustong sabihin sa'yo ng ibang tao, pero hindi nila masabi sa'yo ng harapan. Kasi nga, unang-una, pamilya mo ang tinutukoy nila. Siyempre, sino ang mas mahigwalaan mo? Pamilya mo, di ba? Pero yun nga, the side, yung side na family, yun ang nakakalungkot. Sa kanila, ka dapat mag-ingat. Actually. Okay?
So, there's a deception na nangyayari. So, be careful. Pag-isipan mo na mabuti. Lalo na kung about sa pera, meron kayo pinag-usapan sa pera, pag-isipan mo mabuti. Huwag padalos-dalos sa pagbibigay. Okay? Even it's your family. Be careful. So, that's your message, pile number 2. So, ano pa? A specific message. I'll just get 5. Pikon. Ay, may kulay. Okay? Pikon ka daw. Pile number 2. Trust. Hindi daw mapagkakatiwalaan. Or yung iba sinasabi nila, mapagkakatiwalaan. Ganun daw. Hati. Pero to pikon-pikon ka daw talaga. Seryoso. Ayan, pikon ka nga daw. Kasi masyadong ka seryoso. Okay? Parang hindi ka daw nila mabiro. Family mo nga siguro to. Adventure. Parang kulang ka daw sa adventure sa life. Grabe naman itong pamilya mo. Parang sinasabi nila, parang kulang ka daw sa chill sa life. Kaya ka nagiging masyadong seryoso at pikot. Kumbaga wala ka daw ganap sa buhay mo. Kaya ganyan ka. No. Think twice. Ayan o. Think twice. No. Okay? Think twice. No. It's a big no. Pile number 2, hindi ko alam kung anong nangyayari sa buhay mo ngayon. Pero kung meron ka mang tinatanong, ang sagot ay hindi. Pag-isipan mo daw ng mabuti. Patulad ng ginagawa niya, pinag-iisipan niya ng mabuti, si Hangman. Tulad nito, pag-isipan mo ng mabuti, kasi this is 2 of swords. Yung magiging desisyon mo, huwag ka mag-alala pile number 2. Kasi magiging desisyon mo man, ay magiging tama, maayos. Okay? Kasi magdi-decide ka, tatakpan mo yung mata mo, tatakpan mo ang tenga mo, at ang bibigay mong judgment o yung magiging huling decision mo ay base sa kung ano ang tunay na nararamdaman at hindi sa kung ano ang iyong nakikita. Pile number 1. Kasi nag-decide ka eh. Tandaan mo na hindi lahat pile number 2. Okay? Tandaan mo pile number 2 na hindi lahat na nakikita ng mga mata natin ay tunay. Okay? At hindi lahat na naririnig natin ay totoo. Minsan kung ano ang hindi natin nakikita at naririnig, ngunit nararamdaman natin, yun ang totoo. Okay? So, be careful. Again, hindi ko alam ang sitwasyon mo kung ano nangyayari sa'yo, pile number 2, pero it's a big no. Magkakaproblema ka. Nakikita mo yun sa taas natin, in reversal, hindi maganda. This is a good cards. Itong ano natin, ito. Itong dalawa, pero naka-reverse. So, pag-isipan mo ito mabuti. Pag-isipan mo. And I think pag-iisipan mo ito na mabuti. At magiging tama ang desisyon mo. At sa huli, ikaw pa rin ang magwawagi. Because there's the sun. Ikaw pa rin ang panalo. Kasi napag-iisipan mo ito mabuti. I believe in you. I trust you. Pile number 2. Kung wala silang tiwala sa'yo, then I trust you, pile number 2. Naniniwala ako na magiging tama ang desisyon mo at mapupunta ka sa sitwasyon na ito. So, just believe. But make sure you have that conviction. Okay? That confidence para magawa mo. At masabi mo kung anong dapat mo sabi. Okay? So, concern talaga yung tao sa paligid mo. Pile number 2. Okay? This is a family matters. So, pamilya mo nga ito. Maaring kaibigan mo to. Ang gustong sabihin sa'yo pero hindi mo masabi. Maaring kaibigan or kapitbahay or ibang tao nga. Kung family member din naman to, maaring hindi sila naniniwala sa tao, tapos gusto nilang paalalahanan ka or balaan ka, pero hindi nila magawang sabihin kasi nga baka mamaya hindi ka maniwala sa kanila. So, but then again, pile number 2, ulitin ko, magiging maayos ang lahat. Okay? Magiging maayos ang lahat. Believe. Magiging tama ang desisyon mo dahil tatapan mo ang inyong mga mata, ang inyong tenga, at pakikiramdaman mo lang na mabuti kung ano yung tunay at dapat mong gawin o pagmalaki. So, pile number 2, again, kung itong reading na ito nag-resonate sa'yo, then, this is for you. Kung ikaw ay mahilig sa color yellow, maaaring ito ang reading na para sa'yo. At kung ikaw ay air sign at water sign, then even fire sign, pwede din, then this reading is for you. Kaya lalo na kung mahilig kang tumingin sa buwan. Or kung gusto mo yung mga ocean, bodies of water, then this reading is for you. Okay? At kung mayroon mang recent na nangyayari sa buhay mo ngayon na may pinagdadaanan ka na kailangan mong pagdesisyonan kung oo ba o hindi, ang sagot ay hindi. At magtiwala ka lang sa mga susunod o mas susunod pang mangyayari sa iyong buhay dahil magiging maayos din ang lahat. Okay? Pile number 2. So, again, pile number 2, ito ay mga naisabihin ng ibang tao na hindi masabi sa harapan. Nasa sa'yo pa rin naman kung paniniwalaan o hindi. Pero kung hindi man, or kung oo man, wala namang mawawala. Huwag tayong mag-iingat palagi. So again, pile number 2, this reading is for you. I hope you enjoyed watching this video, this reading, and we'll see you again in our next reading, pile number 2. Thank you for watching. Bye! Hi, pile number 3. So if you chose this pile number 3, the 9 of Pentacles, then this reading is for you. So, right on the spot, pile number 3, ano ang gustong sabihin sa'yo ng ibang tao na hindi nila masabi sa'yo ng harapan? Alam mo kung ano? Unang-una doon ay, napakaganda mo daw. Okay? Napapansin nila yung kagandahan mo. Ang ganda-ganda mo daw. Pile number 3, maaaring itong taong to, specifically, baka may gusto sa'yo, or crush ka niya. Yung gusto magsabi nito sa'yo, pero nahihiya siya. Baka may gusto to sa'yo. No? Sabi niya, ang ganda-ganda mo daw. Ang modest mo daw tingnan, ang sophisticadong dating, mahinhin, and mahilig ka daw sa animals. Kasi siguro meron kang pet. Pile number 3, maaaring dog, bird, kung may bird kayo sa bahay, and okay yung, buhay mo. Pile number 3. So, pile number 3, for you to know kung sa'yo nga dapat yung reading na to,
magbibigay ako ng mga certain characteristics or I will describe you, no? So, maaaring mahilig ka din sa yellow. Makulay. Makulay ang buhay mo. So, in a way, baka okay ang buhay mo in total. Kumbaga, hindi ka mahirap, hindi ka rin naman sobrang yaman, or maaaring mayaman ka, no? Maaaring okay ang buhay mo talaga, stable ka sa life mo. Nakakasuot ka ng mga magagandang damit. Gusto rin sabihin ng ibang tao sa'yo na hindi masabi sa'yo na harapan na ang ganda-ganda mo daw pumorma, ang ganda mo daw magsuot ng mga lahat ng sinusuot mo sa'yo bagay mo. Yun, ang ganda-ganda mo daw. Ang ganda-ganda mo. Physically, yun ang talagang gusto niya sabihin sa'yo. Ang ganda-ganda mo daw. Pile number 3. So, ano pa? The Tower. Okay. The Tower. Okay. Sige. I can see na. Pero sige. I'll just get pa the other cards. 8 of Pentacles. Page of Swords. Wow. 4 of Swords. Okay. 7 of Cups. Natawa ako, no? Sige. Kwento ko na lang sa iba. And the 6 of Swords. Interesting. Grabe, ang reading. Pile number 3. Halo-halo. Pero meron dito isang namumukad tangi na may gusto sa'yo. Gusto kayo. Meron isang tao na gusto kanya talaga. Napapansin niya lahat ng ginagawa mo, suot mo, galaw mo. Yung ibang stalker dito eh. Okay? At meron akong snail na nakikita dito. Okay? So, maaaring mabagal ka daw. Sabi ng iba, mabagal ka daw. Okay? Mabagal ka ba kumilos? Siguro mabagal ka kasi, kumbaga, ang tagal mo mag-ayos. Siguro nag-makeup ka pa, pag-aalis, kung pinakahuling lumalabas. Kasi, ang tagal-tagal mo nga daw hintayin, dahil nag-aayos ka pa, pinapakapili mo pa kung ano susuotin mo. Ang bagal mo daw. Okay, pile number 3. And then, ano to? This is the Tower. So, ang Tower, tungkol to sa mga parang kabiguan mo sa life, problema, pinagdadaanan. So, gusto mong sabihin sa ibang tao, pero hindi nila masabi sa'yo na ang ganda-ganda mo pa rin daw, kahit may pinagdadaanan ka na. Yun ang gusto nila sabihin sa'yo. Okay? Mukhang gusto ka talaga ng taong to. Kumbaga, ang sinasabi nila sa'yo, nagka-problema na lahat, kumbaga, ikaw daw yung klaseng ng tao, kumbaga nagkakagulo na lahat, nagpapanik na ikaw, chill ka lang. Ganun ka daw klaseng tao. Okay? Is that a good or bad thing? Okay? Depende kung paano mo siya titignan. Pwede siyang bad, kasi maaaring ang pagkaka-interpret mo dito kumbaga, lahat na nagkakagulo na ikaw, parang wala kang pakialam. Ganun ang tingin sa iba. In a bad side. Pero kung in a good side naman, ang tingin sa iba yung tipong haggard na lahat sa paligid mo, ikaw fresh ka pa rin. Ganun. Ganun ang tingin sa'yo ng iba. Next is 8 of Pentacles. Magaling ka daw, you have the skills. Talented kang tao. Okay, madami ka daw skills. Kaya mo kumanta, sumayaw, mag-acting, mag-drawing, magaling ka sa math, sa English, ikaw na. Ganun. Pero ang kinanggandahan sa'yo, kaya nagugustuhan ka daw nila. Kasi yung skills na to, yung iba mong talents, hindi to inborn sa'yo. Yung iba dito, pinaghirapan mo, trinabaho mo, ginawa mo sa buhay mo talaga. Hindi yung pagkasilang mo, magaling ka na kumanta. Hindi. Kung baga ikaw yung klase ng tao, nung bata ka, hindi ka magaling kumanta, pinag-aralan mo na mabuti ang tamang pagkanta, hanggang sa naging magaling kang singer. Ganun ka pile number 3. Okay? Wow, ang ganda pile number 3. Ang ganda ng, sa life, pile number 3. I can feel your aura, yung kumbaga, pag yung mga tao lumalapit sa'yo, or napapalapit sa circle mo, they feel motivated. Yung parang, ay, gusto kong panggalingan. Kasi ang galing ni pile 3. Ganun yung nafe-feel nila sa'yo. But, syempre, may mga taong, bitterist, di ba? So, may mga taong bitter in a way na, may mga sinasabing hush-hush, no, sa paligid mo. Pero, it doesn't matter. Kasi unbothered ka, unbothered queen ka daw. Pile number 3, yung sinasabi nila sa'yo, pile number 3. Kung baga nagkakagulo na lahat, chinichika ka na ng lahat, wala kang pakialam. Unbothered ka nga. Pile number 3. And the same thing as Page of Swords. Meron kang isang bagay na nais gawin sa buhay mo, na pagbabago, at sinisimulan mo na to. Okay, maaaring meron kang ina-aspire na gawin. Makatingin ka banda dito So, maaaring meron kang tinitignan from the past. Nung past, no? Past to. Na, soon, yung gusto kong mangyari noon, hindi ko managawa noon, ay magagawa ko na ngayon. Parang ganun. Kasi nga tinatrabaho mo na So, nakikita sa ibang tao yun, ha? Wow. So, ibig sabihin, yung iba dito, stalker. Sa'yo, pile number 3. May mga stalker ka, pile number 3. Okay? Ang dami nag-stalk sa'yo. Maaaring, pile number 3, yung ibang tao din, parang gusto nilang sabihin sa'yo na, ano bang sikreto mo pile number 3? Bakit fresh ka palagi? Yung tipong pumasok ka, fresh ka, pag uwi mo, fresh ka pa din. Tsaka ano bang sikreto para maging unbothered? Kasi gusto din nila maging unbothered, pero lagi silang bothered. Okay, so, pero ikaw chill ka lang. Actually, humble ka nga, hindi ka mayabang. Isa rin sa mga gusto nila sabihin sa'yo. Ang dami, hindi nila masabi sa'yo ng harapan. Kasi, parang, ayaw siguro nilang lumaki yung ulo mo. Pile number 3 na, baka pag sinasabi sila ng magaganda tungkol sa'yo, baka magbago ka. So, natatakot sila. Baka magbago ka daw sa kanila sabihin nila. Well, I think hindi ka naman ganun. So, 4 of Swords, ayan. Masyado ko daw busy sa life. Pahinga-pahinga din daw pag may time. Kasi, baka napupuno ka na ng stress.
Okay, masyado kang, kasi ito, pansinin mo ito. Ito, si Page of Swords sa ating siya sa fast side. Siguro maaaring ano ba? Yun. Nahihirapan kang gawin yung mga bagay na gusto mo nang gawin kasi parang naguguluhan ka. Magulo ang isip mo. Kasi parang ang dami mong gustong gawin eh. Well, in fact, okay ka na. No? Ayun, ang dami mong gustong gawin, ang dami mong pinagpipilian, ang dami mong choices, naguguluhan ka. Kaya stress ka. Maaaring stress ka ngayon, parang number 3. Habang siguro nakikinig ka ngayon kasi nai-stress ka habang nakikinig ka ngayon kasi naisip mo kung ano nga bang dapat mong gawin sa buhay. So parang pinaka-chill time mo lang talaga ay yung panonood ng video sa YouTube or Facebook, mga nakakatawang video, para maaliw ka lang yun. After that, work na ulit. Parang ganun kayo. Pagka-workaholic ka kasi pile number 3. Okay? Parang sinasabi nila sa'yo na hinahinay din, no? Pile number 3. Gusto nila sabihin sa'yo na marami kang mga bagay na mararating sa buhay, pero take it easy. No? Pile number 3. Kasi okay ka na daw, stable ka na eh. Actually, okay ka na talaga sa life mo eh. Pero ikaw kasing klase ng tao na hindi ka lang umaasa sa kung ano yung meron ka na pag nakalakihan mo. Kumbaga, kung nakalakihan mo mayaman ka, mas yayaman ka pa. Hindi yung mayaman lang. Hindi yung maghihirap na hindi maghihirap, no? So, parang stay put ka, pero tinataas mo pa. Ganun ka. So, parang ito, tingnan mo itong 9 of Pentacles natin. Ito, kumbaga, inheritance mo to. Galing to sa family mo. Kumbaga, ito yung yaman, itong tatlong to. Itong tatlong Pentacles na to. Ito yung tatlong yaman na galing sa pamilya mo. Galing sa kanila yan. Pero ito, galing to sa'yo, itong lima. So, workaholic ka nga. So, yun ang gusto sabihin sa inyo mga tao. Especially yung concern sa'yo na parang may gusto sa'yo. Sabi niya, parang concern siya sa health mo. Kasi baka daw ma-stress ka masyado. Well, yun yung inaano nila sa'yo. Yung parang, yung napaka-stressful ng work mo, ng ginagawa mo, pero unbothered ka pa rin, fresh ka pa din, maganda ka pa din. So, nabibilib sila sa'yo. So, in total, pile number 3, ang ganda ng reading sa'yo, actually. Ang ganda, ang positive. Kung meron ng mga something na ito, yun, sige, itong dalawa, mga hanash, no? Yung mga hindi magandang mga comments patungkol sa'yo. Wala yun. Ayun, no? Umalan sila, hindi nila kinaya, kasi napaka-unbothered mo. Okay? So, yun na lang. Focus tayo dito sa health mo. Kailangan mo din magpahinga, pile number 3. You need to take it easy. Pahinga ka din pag minsan. Siguro pile number 3, single mom ka. Maaaring meron ka ng anak. Tapos kaya ka nagpapaka-puyat, nagpapaka-busy, nagpapaka-workaholic kasi walang tumutulong sa yung ibang tao. Kahit mayaman yung family side mo, maaaring hindi ka umaasa sa kanila. Or let's say, nag-iwalay kayo ng partner mo, mayaman siya. Kahit nagbibigay siya ng sustento, parang mas pinupunan mo pa ng higit. Sabi ko kasi, kung 3 dito sa'yo, 5, ginawa mo 5. Parang ganun ka pile number 3. Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, parang ginagawa mo ng paraan para matutuhan mo siyang gawin. Kumbaga, babae ito, pero ito trabaho pang lalaki, pero ginagawa mo pa din. Siguro yung work mo, pile number 3, is parang common sa panglalaki, pero babae ka, nagagawa mo. Kasi hindi ka lang babae lang. Kumbaga, literal sa'yo yung salitang, hindi lang ako babae lang, kundi babae ako. Na parang ganun ka. So, maaaring, for example, yung work mo ay security guard. Di ba, common yun sa mga lalaki. Pero ikaw, security guard ka. So, parang ganun. Yung nature of work mo, parang common na lalaki. O maaaring police. Common sa police, mga lalaki. Though may mga pulis na rin babae ngayon, pero common yun sa mga lalaki, di ba? Tapos parang ang astig mong tingnan. Yun ang tingin sa'yo ng ibang tao. Na hindi nila masabi sa'yo. Alam mo kung anong literal na gusto nilang sabihin sa'yo na hindi nila masabi, ay yung salitang, ang galing mo, we are so proud of you. I'm proud of you, lalo ng family mo. Okay? And yung future partner mo na parating, okay? May napaparating kang future partner, gusto nang, actually pinaka-concern siya sa health mo eh. Ano daw, take a rest. Pahinga din daw pag may time. Okay? Yun ang pinaka-common. Siguro may partner ka ngayon or mayroong nanliligaw sa'yo, take it easy, no? Kasi ikaw, hindi na kita sa kailangan sabihin pa pile number 3 na getting to know each other pa rin dapat, na mag-ingat ka sa partner mo, na kailangan pag-isipan mo na mabuti. Kasi alam mo na eh, you know it, no? Alam mo. Actually, mas more on sa work pa eh. Doon ka nakatutok eh, hindi sa love life. Okay? Maaring single mom ka nga, or kung hindi ka naman single mom, maaring isa kang breadwinner ng isang pamilya, or breadwinner ka sa pamilya mo, ikaw yung ate or kuya, tapos meron kang kapatid na pinag-aaral or pag-aaralin, kaya busy ka sa life mo, focus ka sa goal mo, okay? Hindi ka nakafocus sa ibang bagay. Pero kahit na marami kang mga bagay na magaganap sa buhay mo, ay hindi ka nagpapadalos-dalos sa kung anong pipiliin mo. Okay? Kasi ang dami pang darating sa buhay. So, pile number 3, napakaganda ng reading mo. But we need to have the specific message pa. Baka meron pang other message ng universe na gusto sabihin sa'yo. So, again, kung mahilig ka sa yellow, pile number 3, maaaring sa itong reading na to. O kung ikaw naman ay isang mayaman na tao, single mom, may anak, okay, breadwinner, okay, or taong workaholic, then itong reading na to ay para sa'yo. At especially kung maganda ka, guwapo, okay, sa itong reading na to. So, ano ba, estudyante, maaaring student ka. Okay, baka estudyante ka pa nakikinig ngayon, ha? Patience, have patience daw. School, school, student, baka balak mo mag-aral, pile number 3, gusto mo mag-aral, baka, ganito sa scenario niyan, pile number 3. Maaari isa kang estudyante, tapos parang bagot ka na sa life mo na gusto ko na mag-work, ayoko na mag-aaral. Parang ganun ka. Have patience daw. Have patience. Maaring ganun nga. Or, kumbaga kasi tingin mo sa sarili mo parang, pwede lang mo lahat eh. Mayaman naman kami. Parang ganun ka.
Ba't ako mag-aaral kung pwede naman ako mag-work na agad or ganito, something. Have patience lang. Particular tayo sa student. So, maaaring nag-aaral ka pa or gusto mong mag-aral. Okay, kung gusto mo naman mag-aral, file number 3, nag-iipon ka. So, maaaring gusto mo mag-aral file number 3. Nakatingin ka dito sa PAS eh. Baka ito yung nalaktawan mo sa buhay mo. Siguro maaga kang na-in-love, okay, nag-settle down ka agad. Or, let's say naman, kung breadwinner ka, mas inuna mong patapusin ng pag-aaral ng mga kapatid mo kaysa sa sarili mo. Kaya nakatingin ka dun sa PAS. Parang gusto mo mag-aral ulit. Tapos ngayon na, okay na yung buhay mo, stable na, doon mo na gagawin yung pag-aaral mo. Then, have patience. Makukuha mo din yun. Makakapag-aaral ka. File number 3. Okay, ano pa yung 2 other messages? Local, same country. Makakapag-aral ka daw dito. Nasaan ko ngayon? Married. So, wow. Ikakasal ka daw na, siguro file number 3 nagtatanong ka. Itong reading na to, tungkol to sa file number 3 kung anong gusto sabihin sa'yo ng ibang tao, pero hindi nila masabi sa'yo ng harapan. Okay? Maaaring ito'y patungkol sa taong may gusto sa'yo, na hindi niya masabi sa'yo ng harapan. So, kung nais mo na daw magpakasal, nasa tabi-tabi lang daw siya. Nasa country lang natin. So, kung nasa Pilipinas ka, taga-Pilipinas lang din. Kung nasa ibang bansa ka, let's say for example sa Amerika, then nasa Amerika. Same country. Okay? At dito ka rin daw magpapakasal. Okay? So, kung baka estudyante ka pala, nagmamadali ka na magpakasal, have patience, no? Maghintay, magtapos muna ng pag-aaral. Pero kung balak mo, maaaring nahahati ka sa desisyon na mag-aaral ba ako ulit or magpapakasal na. Again, sitwasyon mo yan sa buhay mo, no? Ikaw mas nakakaalam kung ano dapat mong gawin. Pero sige, tingnan natin kung ano ba dapat mong gawin. Kasi parang ang daming choices dito eh. No? Parang nalilito ka siguro. Parang, papakasal ba ako or mag-aaral muna ako. But, based sa reading mo, file number 3, nakatingin ka kasi dito eh, sa past. So, I think, no, file number 3, ang gusto sabihin sa'yo ng universe, have patience. So, have patience. Magtapos ka muna ng pag-aaral mo or tapusin mo muna yung bagay na gusto mo munang gawin bago ka lumagay sa tahimik or bago ka mag-settle down. Okay? So, kuha pa tayo ng isang card para mas specific. Mukhang mas gusto mo ng specific eh. Okay? So, file number 3, tanong lang natin sa universe. File number 3, ano bang dapat niyang gawin or unahin sa dalawa? Ang makapagtapos ng pag-aaral o gawin yung bagay na gusto niya talagang gawin, yung nag-aaral pa lang siya, or mag-settle down. So, let's have justice. Okay. Kung ano daw yung parang, ano mo sa buhay mo? Kung ano ba talaga yung gusto mo? Yung totoong gusto mo? Ano ba talagang gusto mo? File number 3. Gusto mo bang mag-asawa na talaga? Then, go for it. Pwede ka namang mag-asawa, tapos, habang may asawa ka, kung wala pa naman kayong anak, or may anak na kayo, pwede ka namang mag-continue. Pwede pa rin namang tuparin yung pangarap mo na makapag-aral ulit. Gusto sa'yo yan. Okay? File number 3. So, let's have another one pa. Ace of Pentacles. Ito. So, file number 3, walang tapon, walang kawala. Alin man dito sa dalawang piliin mo, ang magpakasal agad, or magbalik sa pag-aaral ulit, parehas magiging maganda ang buhay mo. So, walang tapon, walang masama. No? File number 3. Basta piliin mo daw kung ano yung tunay na gusto mo. Yung tunay na ninanais mo noon pa man. Yun ang piliin mo. Kung talagang pinakagusto mo makapagtapos ng pag-aaral, bago mag-asawa, then gawin mo yun. Siguro naman, no? Makakapaghintay yung dawan mo. Have patience nga, di ba? So, yun lang, file number 3. Thank you for your reading. Okay? Thank you for your reading, no? Ako nagpa-thank you sa reading ko mismo. Or maaaring gusto mo sabihin sa akin yun, at sinabi ko na lang sa sarili ko. Okay, file number 3. Nagpapasalamat din yung taong binigyan mo ng opportunity kung sino man yun sa paligid mo na parang binigyan mo siya ng chance na makilala mo pa siya. Okay, maaaring secret admirer na yun, na hindi na magiging secret in the next few days. Kasi makikilala mo na siya or magpapakilala na siya sa'yo. So, file number 3, dumating mo sa buhay mo yung the one na hinihintay mo. Sa panahon na nag-decide ka na kung magtutuloy ka sa kung anong gusto mong goal sa buhay mo, ay sana huwag mo kakalimutan kung ano ba talaga yung goal na gusto mo. Huwag ka sanang mabigla or parang mawala ng balanse or maligaw o magpadalos-dalos sa desisyon mo na, wait lang, ano bang pipiliin ko? Alam mo kung ano pipiliin mo, file number 3. Alam mo yan sa sarili mo. So, have patience nga lang daw. Okay? So, file number 3, again, this is your reading and I hope it resonates. Kung hindi naman, then thank you pa rin sa pakikinig at maraming salamat. Hanggang sa susunod na reading, we'll see you again, file number 3. Bye!